Good day po mga kaparmer. Ngayon po ay maglilinis tayo ng kulungan ng ating mga alagang manok. Umpisayan po natin dito sa mga sisiw. Yan po. Kailangan po panatilihin nating malinis ang kulungan para po hindi sila madaling magkasakit. Kailangan po maalis yung mga dumi ng mga manok, yung mga singit-singit. Masilan po sila lalo kapag sisiw pa. Kailangan po panatilihin nating malinis. Po yung mga sisiw na galing diyan, nilinis ko na po ito nauna. Yan po, nilinis ko po muna ito bago po inilipat sila dito. Ngayon po yan naman pong nililinis ko kabila. Yan po, dapat po malinis para po hindi nila naamoy po yung mga dumi nila. Minsan po dyan magsisimula yung mga sakit-sakit nila pag yung mismong dumi nila naamoy. Susunod na araw po, alisin ko na lang pong yero para po wala nang sasabitan yung mga dumi nila, para pag dumi nila dire-diretso na sa baba. Kapag po lumaki-laki po ng konti ito, mga siguro mga 2 weeks pa, ililipat ko na po doon sa kabila para free range na sila. Kasi po pagka ganito po kaliliit at isasama ko po doon sa karamihan, kawawa sila, mabubuli lang, hindi sila makakakain ng sabayan doon sa mga malalaki. At least po pagka malaki-laki na sila ng konti, kaya na nilang tumakbo pagka tinutuka sila. Ganito po ang buhay ng farmer. Kailangan po matyaga. Hindi po masyadong malakas ang pressure nitong tubig ko. Kasi lang ito. Binili ko lang itong nozzle na ganito sa online. Wala po kasing motor. Kaya hindi po niya masyadong Iba po kasi pagka may motor sana may pressure.
Alisin ko lang po itong yero at sasahuran ko doon sa baba ng sako para po masasahod itong dumi nila. Sayang din po ito kasi pagka natuyo po pwedeng gawing fertilizer. Sayang lang po tumatapon doon sa baba. Dapat po sinasahod ito dahil panlagay sa mga kaya lang po kailangan patuloy muna bago ilagay dahil pagka sariwa at ilalagay medyo hindi magandang epekto sa halaman. Para maiinumin sila. Ito po, isusunod ko pong gagawin. Lininisin ko po ito. Yan po, ito po yung tinatawag nilang halamang gamot, yung paragis. Kaya lang po dito sa amin, napakarami po nito. Kaya kapag po tumubo sa tabing bahay, binubunot lang po. Sa mga ibang lugar, inaano pa nila yan. Tinatanim pa po nila sa paso. Dito po hindi na kailangan dahil marami po yan. Ito po, may tinanim po ako ditong papaya. Ito po, medyo malaki-laki na. Kaya lang natatakpan ng mga damo. Kaya hindi mabagal ang paglaki. Ito po, lilinisin ko itong palibot niya para mabilis siyang lalaki. Pangkaraniwan na lang po itong pagtubo ng damo dito sa lugar namin. Kapag po tag-ulan, talagang napakatindi ng damo rito. Kailangan po, kung gusto natin na hindi tubuan ng damo, simentohin. Kaya lang po kapag nakasimento, pagdating naman po ng tag-araw, mainit. Kaya ganito na lang po, tsaga-tsaga na lang punutin. Sumasama lang po itong mga mga buto nitong damo na ito, sumasama lang sa hangin. Kaya kahit po bunot ng bunot, meron pa rin tumutubo.
Ito po, may kasamang baging ng kamote. Aalisin ko na lang po itong mga tanim dito na kamote at saka kangkong at ano lang to, pampadumi. Tatabi ko po dito at mamaya gigilingin ko na gawing kaning manok. Hugasan ko po at maputik. Tapos gigilingin. Ay. Dito po may tanim akong mga malunggay dito dati. Kaya lang pinutol ko na dahil ano, ito po hindi na maganda kapag po malago, mataas, umaano doon sa bahay. Pag humangin po yung mga dahon niya napupunta doon sa bubong, nasisira po gutter ng bahay. Yan po, inalis ko na po ng tuluyan. Yan po, ang dami kong lilinisin. Lilinisin ko pa hanggang dito sa may ano, ito pong daanan ng tubig, ang kapal ng damo. Yan po, pati yung mga pader, mayroon ng mga baging. Lilinisin ko po lahat yan para po hindi pamugaran ng mga kulisap. Saka baka mamaya may magbahay pang ahas dito, kuya daga, kasi masukal. Ito po mataas na ito, pinutol ko lang. Ito po yung ano, tsaa tea. Yan po ang puno ng tsaa. Pwede pong kuhanin po itong mga dahon at ilaga. Yan po, may namumulaklak, may bunga na. Ito naman po saluyot. Hanggang dito na lang po mga ka-farmer. Please like, share and subscribe. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.